Ika-siyamnapu-6 na kabanata, sa pagpapatuloy, napanganga si Mayong Hayan habang ang kanyang mga mata ay pilit na hinahanap ang balto ng ating bida na bigla na lamang naglaho sa kanyang kinatatayuan na parang bula. Mababakas sa mukha nilang tatlo ang matinding pagkabigla. Ang hangin sa paligid ay tila naging yelo sa lamig, at hindi sila makapaniwala sa bilis ng pangyayaring lumampas sa limitasyon ng kanilang paningin. Halos nanginginig ang boses ni Mayong Hayan habang nakakuyom ang kanyang mga kamao. At sa kabila ng takot ay mabilis siyang napasigaw, "Panginoon!" Maging si Ma Chon ay natulala rin sa kanyang nakita. Nanlalaki ang kanyang mga mata habang ang kanyang hininga ay naging mabigat at pasumpong-sampung dahil sa hindi makapaniwalang katotohanan. Samantala, desperadong sumigaw si Jokwol sa tindi ng nerbiyos, "Sinabi ko na sa inyo, hindi ba? Kapag nilabanan ninyo siya, mamamatay kayong lahat." Sa kabila ng nakatitindig balahibong babala na yon, dahan-daang humakbang si Ma Chon pasulong. Ang bawat tapak niya sa tuyong lupa ay may bigat. Mahigpit ang pagkakahawak ng kanyang kanang kamay sa magaspang na hawakan ng kanyang espada habang ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa purong determinasyon. Nag-aalalang nagtatanong si Mayong Hayan na sinabi niya na ano ang balak mong gawin. Huminto si Ma Chon. Hindi niya nilinggan ang kasama. Dahan-dahan, sa isang swabe ngunit mapanganib na tunog, binunot niya ang kanyang espada mula sa kaluban. Kumislap ang matalim na bakal nito sa ilalim ng malamlam na liwanag habang nananatiling matatag at nakapako ang kanyang titig sa kalaban. Napangisi naman ang Blood Demon nang makita ang kanyang porma. May bahid ng paghamak sa kanyang mga labi habang sinasabi, "Dahil pinabagsak mo ang isang lobo, ngayon pati ang mga asong nasa ilalim nito ay nagkakalakas loob ng manggulo." Bahagyang lumingon si Ma Chon sa kanyang mga kasama. Seryoso at walang bahid ng pag-aalinlangan ang kanyang mukha nang mariing sabihin, "Habang pinipigilan ko siya, tumakas na kayo." Halos mapatalon sa gulat ang tatlo sa narinig na utos. Napasigaw si Mayong Hayan nang may pagtutol, "Ano?" Napangiwi naman si Jokwol, hindi makapaniwala sa tindi ng lakas ng loob ng kausap, "Ikaw lang mag-isa ang haharap sa Blood Demon." Hindi na sumagot si Ma Chon. Sa isang kisap mata, binuos niya ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang mga binti at mabilis na sumugod pasulong. Nag-iiwan ng guhit ng alikabok sa kanyang dinaanan. Kasabay ng kanyang paggalaw ay kumilos din ang Blood Demon gamit ang tila lumulutang na hakbang. Ang kanyang boses ay naging malamig na parang hanging amihan habang nagsasalita, "Isa kang taong may titig na pinakaayaw ko. Lalo mo lamang pinapasama ang pakiramdam ko." Bago pa man makapikit ang sinuman, nasa harapan na siya ni Ma Chon. Nang walang kahirap-hirap, nagpakawala siya ng isang napakalakas na suntok. Ang bigat ng atake ay lumikha ng isang malakas na ugong na nagpayanig maging sa hangin sa paligid. Mabilis na pinakilos ni Ma Chon ang kanyang reflexes. Itinaas niya ang kanyang espada sa paalang na posisyon upang salagin ang paparating na kamao. Klang! Nanlaki ang mga mata ni na Jokwol at Mayong Hayan. Napamura pa si Jokwol sa tindi ng takot at bilis ng tagpo, "Buwisit. Hindi ko man lang nakita ang suntok niya." Sa tindi ng puwersang pinakawalan ng Blood Demon, mabilis na napaurong si Ma Chon. Ang kanyang mga paa ay bumaon at dumaslas sa lupa, lumilikha ng dalawang malalim na guhit habang nagliliparan ang makapal na alikabok at maliliit na bato sa kanyang paligid. Upang tuluyang pigilan ang kanyang pag-urong, buong lakas niyang itinarak ang dulo ng kanyang espada sa matigas na lupa. Sa kabilang banda, tahimik na napatingin ang Blood Demon sa kanyang sariling manggas. Bahagya itong napunit at may manipis na hiwa. Dahil dito, napataas ang kanyang kilay sa labis na interes. Napasigaw naman sa gulat ang mga nakapanood na tauhan ng Blood Demon, "Grabe! Kailan pa siya nakalapit?" Maging ang blood-crazed demon ay hindi na itago ang pagkabahala sa kanyang mukha, ganoon din ang lalaking iyon kanina. Tahimik ngunit may panginginig sa boses na nagsalita ang Bloodless Demon Emperor, ang makapagpakita ng ganoong antas ng lakas laban sa kataas-taasang mandirigma. Sino ba talaga ang mga taong yun? Bahagyang napangiwi ang Blood Demon, muling sinusuri ang kakayahan ni Ma Chon. Isa ba siyang dalubhasa sa mabilis na espada? Sa wakas ay tuluyan ng tumigil sa pag-atres si Ma Chon habang nakabaon pa rin ang kanyang espada sa lupa upang suportahan ang kanyang nangangatal na katawan. Naguguluhang napatingin si Mayong Hayan kay Jokwol, may halong desperasyon ang kanyang tinig, "Tatayo na lang ba tayo rito at manunood? Hindi ba natin sila dapat tulungan?"
Malamig namang sumagot si Jockwall, bagaman may takot din sa kanyang mga mata, at kung tulungan man natin siya. Ano naman, sa tingin mo ba hahayaan pa nila tayong mabuhay? Habang nakatitig sa nakatalikod na figura ni Machon ay napaisip si Jockwall, alam na alam niya kung gaano kalakas ang kanyang kalaban. Isa itong halimaw na hindi dapat hinaharap. Ngunit sa halip na lamunin ng takot ang kanyang sistema, lalong nag-aalab ang diwa ni Machon sa pakikipaglaban. Ang kanyang mga kalamnan ay humigpit at ang kanyang puso ay mabilis ang pagtibok. Sa kaibuturan ng isip ni Machon, muling nagbalik ang mga nagdaang sandali. Mula pa noong sandaling namatay ang ating Panginoon, may kung anong nagliyab sa aking dibdib. Kakikilala pa lamang namin sa isa't isa. Hindi ko man lang naisip na nakabuo ako ng malalim na ugnayan sa kanya. Mariin niyang hinawakan muli ang hawakan ng espada at itinapat ito ng tuwid sa kalaban. Kung ganoon, ano ba itong nag-aalab na damdaming bumabalot sa aking puso? Isa lang ang tiyak kong alam. Wala na akong ibang mapagpipilian kundi bunutin ang aking espada. Naramdaman ng Blood Demon ang tindi ng determinasyon ni Machon, kaya naman napuno siya ng galit. Ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng dugo, kahanga-hanga ang iyong tapang at determinasyon. Kaya sisiguraduhin kung mamamatay ka sa pinakamasakit na paraan. Samantala, may kinuha si Mayong Hayan mula sa loob ng kanyang dibdib. Habang hawak ang isang dilaw na papel na may nakasulat na pulang oras sayon ay sinabi niya, hindi na ako maaaring manatili rito at manood lamang. Nagulat si Jockwall sa kanyang nakita. Ano ang balak mong gawin? Nanginginig ngunit matatag ang tinig ni Mayong Hayan, kailangan nating may gawin. Hindi ko maaaring hayaang pati si Machon ay mamatay. Pagkatapos ay lumingon siya kay Jockwall ng may inis, kung natatakot ka, tumakas ka na lang mag-isa. Agad namang uminit ang ulo ni Jockwall sa hamon na yon, ako. Takot. Bago pa man sila tuluyang magkapikunan ay humakbang si Muchol patungo sa unahan, lahat tayo ay dapat tumulong. Mabilis na bamaling ng tingin si Jockwall dito upang pigilan siya at sinabi na huwag kang makisali. Nagtaka si Muchol at napahinto at sinabi na bakit. Itinuro ni Jockwall ang walang malay na si Dan Anrayong at ang isa pa nilang kasamahan na nakahiga sa lupa at sinabi niya na ikaw ang baalang magprotekta sa kanilang dalawa. Napatingin si Mayong Hayan sa dalawang natutulog, bakas ang labis na panghihinayang at nagtanong na bakit hindi pa rin sila nagigising. Ito ang panahong pinakakailangan natin si Dan Anrayong. Napangiwi si Jockwall, dumaan ang hiya sa kanyang mukha habang napapakamot sa ulo. Mukhang napasobra ang naibigay kong Dream Soul Pill. Napailing si Mayong Hayan sa tindi ng inis, kaya nga bakit mo pa kasi ginamit yon? Talaga bang balak mo silang ipagkanulo noon? Agad na sumigaw si Jockwall upang ipagtanggol ang kanyang sarili na hindi. Ginawa ko yun para mailigtas sila. Ngunit sa kanyang isip, alam niya ang totoong dahilan, nabunyag na tayo sa mga demonyo. At kung magpapalit pa ng anyo si Dan Anrayong, lalo lamang lalala ang sitwasyon. Kaya para maprotektahan sila, wala na akong ibang pagpipilian. Napabuntong hininga na lamang si Mayong Hayan upang pakalme ng sarili. Kahit na ganoon, sana sapat lang ang ipinainom mo. Tingnan mo, ganito na ang kaguluhan pero hindi pa rin sila nagigising. Itinuro ni Jockwall ang mukha ni Dan Anrayong na tila napakahimbing ng tulog. Sa tingin mo ba matutulog iyan kung kaunting gamot lang ang ibibigay ko? Napaisip si Mayong Hayan at napatango ng bahagya. Ganoon pala. Humakbang muli si Jockwall at tinapak ang balikat ni Muchol. Ano man ang mangyari, ikaw muna ang magbantay sa kanilang dalawa. Kung maaari, dalhin mo sila sa ligtas na lugar. Tumango si Muchol ng may mabigat na responsibilidad, nauunawaan ko. Pagkatapos ng maikling pag-uusap ay mabilis na lumapit sina Jockwall at Mayong Hayan sa magkabilang likuran ni Machon. Itinaas nila ang kanilang mga armas at sandata habang mariing sinabi ni Jockwall, kami rin ay sasama. Napangisi ang Blood Demon nang makita ang kanilang pagkakaisa. Isang ngising puno ng pang-uuyam, talagang nakaaantig ang katapatan ninyo. Nakasimangot namang sumagot si Jockwall habang matapang na nakatingin sa kalaban, tama. Iyan ang pinagkaiba ninyo sa amin. Kami ay pinagbubuklod ng tunay na pagkakaibigan. Dahil sa narinig, nagbuga ng napakalakas at nakapanghihilakbot na pulang aura ang Blood Demon. Kasabay ng pagbugso ng kanyang enerhiya ay nagsimulang magbitak-bitak at umumbok ang lupa sa kanilang paligid dahil sa tindi ng pressure. Sa sandaling yon, sa gitna ng naglalagablab na kapangyarihan ng kalaban,
Isang lumang alaala ang muling sumagi sa isip ng ating bida. Muli niyang narinig ang malalim at banayad na tinig ng kanyang guro habang nakatayo sila sa ilalim ng puno ng peach blossom. Ano sa tingin mo ang pinakamahalagang bagay sa isang labang nakatayaang buhay? Napabuntong hininga noon ang ating bida habang nakatingin sa kanyang master at may tono ng pagkainip na sinabi na ito na naman ba? Siyempre po, ang lakas ng panloob na enerhiya. Kasama na rin ang tamang martial arts at sapat na karanasan. Ngunit seryosong umiling ang kanyang guro, at sinabi na tama. Mahalaga ang lahat ng iyan. Ngunit may isang bagay kang nalimutan. At iyon ang pinakamahalaga sa lahat. Nagtaka ang bida at napatingin sa kanyang master at nagtanong na ano po yun. Sinagot siya ng kanyang master na ito ay isang mindset. Dagdag pa ng kanyang master habang sumusuntok siya sa puno ng kahoy na ang tamang kaisipan. Ang paniniwalang kaya mong talunin ang iyong kalaban. Ang mabigat na pananagutang kailangan mo siyang mapagtagumpayan. At ang matatag na determinasyon. Napakalaki ng agwat ng isang taong may matibay na paninindigan kumpara sa taong wala nito. Nauunawaan mo ba? Mayabang panoon ang naging sagot ng ating bida habang nakakrus ang kamay sa katawan na sinabi na hay. Sa halip na mag-aksaya ng oras sa ganyan, mas mabuti pang palakasin ko ang aking panloob na enerhiya. Bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, isang napakalakas na batok ang dapo sa kanyang bumbunan mula sa kanyang guro. At pagkatapos ay tiningnan siya ng kanyang master ng masama. Habang dahan-daang hinihimas ang kanyang namumulang ulo ay napaiyak ang bida sa tindi ng sakit. Aray! Bakit ba kayo nambabatok agad? Galit namang tumingin ang kanyang guro, bagaman may pagmamahal sa kanyang mga mata at sinabi na kahit doble pa ang lamang ng kalaban sa panloob na enerhiya. Maaaring madaig yun ng isang matatag na kalooban. Patuloy nitong itinuro habang nakaturo ang daliri sa mukha ng bida, kaya tandaan mo ito. Kapag nakatagpo ka ng isang napakalakas na kalaban, huwag na huwag kang magdududa sa iyong sarili. Sa sandaling maniwala kang siguradong matatalo ka, doon ka tunay na matatalo. Ngunit ang taong may matibay na paninindigan ay kayang magpakawala ng lakas na higit pa sa inaakala niyang kaya niya. Napilitan na lamang tumango ang ating bida habang nakasimangot pa rin, opo, opo. Ngumiti ang kanyang guro, hinaplos ang ulo ng kanyang paboritong mag-aaral at mahinahong sinabi, sa ngayon ay magaan pa ang pasaning dinadala mo kaya hindi mo pa ito lubos na mauunawaan. Ngunit darating ang araw na magiging mabigat ang pasanin sa iyong mga balikat. At pagdating ng panahong yon, maiintindihan mo rin ang ibig kong sabihin. Mula sa napakabigat na alaalang yon, dahan-dahan, sa gitna ng makapal na usok at alikabok, unti-unting tumayo ang ating bida. Puno ng malalalim na sugat at pasa ang kanyang buong katawan, nanginginig ang kanyang mga tuhod, ngunit ang kanyang tindig ay nanatiling kasing tatag ng isang bundok. May bahagyang ngiti na gumuhit sa kanyang mga labi habang dahan-daang pinupunasan ang dugong umaagos mula sa kanyang gilid ng labi, at sinabi sa kanyang sarili. Gaya ng dati, palaging tama ang mga itinuro ng aking guro. Nanlaki ang mga mata at napawrong ng isang hakbang sina Blood-Crazed Demon at Bloodless Demon Emperor nang makita siyang muling bumangon mula sa bingit ng kamatayan. Samantala, nang makita ang kanilang pinuno na nakatayo pa rin, nagliwanag sa labis na pag-asa ang mga mukha ni na Machon, Jokwol, at Mayong Hayan. Halos sabay-sabay silang napasigaw ng may panibagong lakas, Panginoon. Ngunit sa kabilang panig, mariing napakuyom ng kanyang kamao ang Blood Demon hanggang sa tumunog ang kanyang mga kasukasuan. Punong-puno ng galit at pagnanais na pumatay ang kanyang mukha habang itinuturo ang ating bida at sumisigaw ng ubod ng lakas, ikaw na hamak. At dito na po nagtatapos ang ika-76 na kabanata.